itong Honda Dream natin. Ayan. So, ayan si Kaiju. And then, ito yung Honda Dream na naka-thigh. Alright, what is up sa inyo mga kagrahe? And for today's video, ayan, itong Honda Dream natin. Ayan. So, ayan si Kaiju. And then, ito yung bagong ano natin na Honda Dream na naka-thigh. And ito yung common na ginagamit ko bilang daily driven na bike. Problema ko lang dito dahil naka-thigh siya, tapos sobrang nipis ng gulong. Ayan. I think 4590 17 yung dimension ng gulong. So medyo manipis, kaya common yung naka-flat yung gulong. So medyo pahirapan siya. Yan, ito yung problema talaga niya. Yan. Flat na naman. 4590 yung sukat ng gulong. Flat na naman ulit. So, naka-thigh ito siya. Papalitan natin to ng mags para ma-tubeless ko yung gulong. Para hindi na madaling ma-flat. So, pag ganito pala talaga ka nipis, hindi talaga siya ideal for daily. Frequent talaga ako na kaka-encounter ng flat tire dito. Yan, it's either dito yung flat or doon. Nonetheless, sa isang buwan siguro may 2 beses. So medyo nakakasira yun ang araw pag ganun ka Ayan, papalitan natin to ng mags, yung affordable lang na mags. Siguro yung mangyayari nito, yan. So from thigh na setup, magiging Malaysian to, semi Malaysian, yung hindi yung sagad talaga or yung pang hardcorean talaga na semi lang dahil pang daily natin to. Ayan, papalitan natin yan ng mags tsaka gulong na tubeless. Ayan. Right, let's go. Ayan, so ito na yung mags natin, dumating na ito, at yung gulong natin. So affordable setup lang to guys, hindi to yung super hardcore talaga. Buksan natin to para makita nyo. Tsaka yung gulong natin, itong Beast na tire. Yan. So, hindi ko pa talaga nasubukan to kasi more on Pirelli talaga yung mga nasubukan ko na talaga. So, hindi ko pa na-try to, and soon, bibigyan ko kayo ng feedback dito. So, yan, unbox na natin. Natin guys, tingnan natin. So may free to na tire sealant, tsaka may free pito daw to. Ayan. So tsaka dun may pito na din yun. So yung sukat ng gulong na to, hindi ko lang masyadong yung manipis na yung medyo makapal lang yung gusto ko na build. Ayan. So 60, 90, 17 harap at likod. Yan yung sukat ng gulong na gagamitin natin, tubeless. And then yung kakabit natin na mags, Mutakin na 1.4 harap tsaka 1.4 likod, pang wave 125 kasi naka wave 125 na yun na rim set. So yan, ito na yung ilalagay natin. Yun yun, styro pa, protected talaga.
then ito na yung isang mugs. Ganda. Yun, oh. Galing. Bila. Ayan. Ito yung sa likuran. Maganda yung packaging nila. May separator pa para hindi magasgas yung mugs. Ito yung harapan. Galing. Yun, no? Mutakin 1.4 by 17. And yun, 1.4 by 17. Ito yung sa harap, ito yung sa likod. So same yan na wheel. Was that your shoe? You don't have Yun. So sana hindi masyadong sobrang laki yung gulong na ikakabit natin, guys. Pero hindi rin sana sobrang nipis. Yan, and then ito yung sa gulong. May free tire sealant. Ayos to, ang ganda. Ito, tingnan niyo. So may nilalagay sila dito. Diyan. Para hindi mayuyupi yung gulong. Nilalagyan nila na ito. Marami na, may iba-ibang plastic. Unang gulong natin, most likely, ganito din naman yung isa. Ito yan, yung sukat 60, 90, 17. So, tingnan natin. Kasi nag-request ako na kung pwede, 2023, yung manufacturing date or 2024. Anong year manufactured to? Ano nakalagay? Ito. 2022. Week 26. So, check nyo na lang kung anong buwan yan. Week 26. Yan. Year 2022. Maganda sana kung 2023. But, okay naman to. Sa isang taon, 52 weeks yan. Yan. So, kung mag-check kayo ng gulong, guys, as much as possible, yung previous year, yung manufacturing year ng gulong nyo, as much as possible. Pero 2022, okay naman to. 2024 pa naman ngayon. So, okay pa to. By the way, ito yung week tsaka year. Dito nyo makikita yung kung anong week at saka anong taon minanufacture tong gulong na to. So, ayan. For me lang, medyo parang malaki siya. Hindi pala low profile yung base tire. Parang medyo malaki yung profile nila. Ayan. Try natin. Alright, so ito na siya, guys, yung itsura ng ating mug sa harapan. So technically speaking, hindi siya plug and play. Ayan, ganda sana tingnan, no? Tingnan niya. So need siya i-machine shop kasi una sa lahat, hindi ito magkasya itong sa may, I don't know anong pangalan na ito. Diyan, hindi siya magkasya. So, ano kaya to? Ito, masyadong mas, mas malaki ito. Mas malaki siya. So, kailangan to bawasan para mag-fit yun. And then, ang isang challenge din is itong
sa may disc plate. Yan. So kung titingnan nyo, kung yung disc plate dito natin ikakabit, hindi siya si sentro dun sa caliper. Nandito lang yung disc plate, oh. Yan. Supposedly yung disc plate dapat nandito para gumitna yung disc plate dun sa caliper. Kasi pag nandito yung disc plate, hindi pwede. Dapat nandito. Kung iuusog din, ito yung mangyayari. Kung iuusog din yung mugs para habulin yung caliper, hindi rin pwede. Babangga din itong spoke natin kasi mataba to eh. Babangga siya dyan sa caliper. Dyan, oh. So hindi pwede na usugin lang yan, oh. Tapos mawawala din sa sentro. So dito ka talaga banda. Yan. Kung dyan ka banda, iikot na yung mugs mo, hindi na babangga sa caliper. Pero dapat yung disc plate mo mag-spacer ka para uusog yung disc plate mo from here to here. Yan yung gagawin natin. Hindi pala siya plug and play. So yan, sensya na mga kagrahe. Ganun talaga yung buhay. Sometimes hindi smooth yung takbo. Ganda sana, oh. Excited ako sa project na to. So ipapa-machine shop natin to. So kunan ko lang ng mga sukat to lahat and then try natin to ipa-machine shop. Same din sa likuran. Di ko pa na mock up. Ma-mock up natin yun para makita natin kung plug and play ba, kasi kung hindi, sama na natin yun sa ipapa-machine shop. Tsura niya most likely. Ganda, oh. Ganda. Yan, so siguro dito muna tayo guys. Let's say episode 1 muna para sa Malaysian concept natin, Honda Dream C100 1998 model ata to. So ayan, so kung bago pa kayo sa channel na to, don't forget to click like, share and subscribe para sa next pa natin ng mga motography features, DIY videos and other stuffs. Don't forget, peace. 1, 2, 3, go!